ayan, kagigising ko lang. At ito na nga ang aatupagin ko pag-aaral. Kasi, apply na ako online dun sa JLPT entry exam. Actually, late na ako kasi magte-take pa lang ako ngayong July. Ang exam kasi this year, 2023 is July 2. And na-late na ako. Yung mga iba kong batchmate na batch 13, nag-take na sila noong December. May mga ilan na rin sa batch 40 na nag-take ng JLPT entry noong December and pumasa na sila. And nahuli ako kasi hindi ako nag-take noong December dahil nga parang feeling ko hindi ako confident. Hindi pa ako confident na papasa. Kilala ko yung sarili ko. So, medyo mahal kasi yung exam. So, 7,500 yen. So, parang makati-kati siya kapag bumagsak ako. Sayang yung pera. So, parang, hindi muna ako nag-take. Nag-plan ako hindi muna mag-take. Tapos, 2023, ngayon na lang ako mag-take. So, ngayon ay April na. So, may calendar ako dito. Para malalaman ko kung ano na yung ilang buwan na lang, ilang days na lang bago mag-take ng exam. So, April ngayon. So, May, June, July. Meron na lang akong 3 months para mag-aral. And, ayun, kailangan kong mag-double time kasi 3 months na lang. And, ito yung mga books na gagamitin ko sa exam ng entry. Tapos, ito naman, A Dictionary of Basic Japanese Grammar ni Seiichi Makino and Michio Tsutsui, author. So, ito, hindi to sa amin provided. Binili ko to online kasi hindi naman siya ni-require. Parang in-advise siya sa amin ng sensei namin sa Shisetsu na bilhin to para madagdag sa pag-aaral. So, maganda tong book na to. Makapal-kapal na din. Magkano ba to? 3,087 yen. So, 3,087 yen siya. And, makapal-kapal. Marami na ring mga vocabularies dito siya, mga bunpo or grammar. So, maganda itong basahin kasi may explanation na rin siya ng English. So, madali siyang intindihin. Tapos, naka-romaji siya. May romaji. Tapos, yung mismong Japanese characters. Tapos, yung explanation niya, English. So, maganda. Pero, good luck, diba? Sa 3 months, mababasa ko ba lahat? So, ayan. Pero, pagsikapan natin. Kailangan natin pumasa sa exam kasi, syempre, diba? 7,500 yan. Mahal lang. Kaya kailangan ipasa. Papasa tayo. Papasa ako. So, manifestation. So, kailangan lang talagang effortan, tapos think positive and pray na papasa, diba? Pero kaya magmamanifest tayo. Papasa ako sa exam ngayong JLPT entry katulad ng aking mga batchmates. Ayan. So, mag-aral na tayo kasi sayang ang bawat oras na tatakbo ngayon kasi konti na lang yung time na natitira para sa exam. So, mag-aaral na ako. So, nag-aaral ako, nandito si Doraemon nakabantay. Yan, favorite character ko yan, si Doraemon. Yan, ballpen ko rin. Bigay ng mga senpai ko na si Senpai Cass at Senpai Tin, mga batch 12, Doraemon. So, sobrang favorite ko si Doraemon. Diba, lagi niya sinasabi kay Nobita, mag-aral mabuti, gambate, tuwing may exam. So, inspirasyon ko na rin yun. Parang sinasabi niya sa akin, gambate, Chris. Gambate. Galingan mo. Kape-kape para magising. Grabe yung kagigising ko lang talaga. Mula kaayos-ayos. Ito agad yung haharapin ko. Tapos kape. Habang naglalaba. May pasok pa ako mamaya sa work. So, yung oras ko na sobra sa bago pumasok, gagamitin ko para mag-aral. So, kailangan talaga eh.
16. So, natanggap ko na ang aking test voucher. So, dumating na siya dito sa apartment ko. At, nung nag-register ako is March 25. So, parang halos 2 months bago dumating tong test voucher. And, yun, March 25 ako nag-register sa my JLPT website. And then, nag-bayad ako parang after 2 weeks na ng 7,500 yen. And, yun nga, hinintay ko na dumating yung test voucher, which is ito. Ito yung papel na dadalhin doon sa testing site. So, itong test voucher na to, nakalagay kung saan ka mag-e-exam. So, nakasulat na dito, may mapa pa nga. Ayan, tapos may picture, tapos andun yung nakasulat yung pangalan mo, tapos yung mga registration number, address ng testing site, and oras, kung anong oras yung exam mo. So, napaka-importante nitong dalhin para sa exam, sa nalalapit na exam ko sa July 2. So, Sunday yon. So, yung aking testing site, malapit lang dito sa akin. Testing site is malapit lang dito sa lugar ko. So, siguro kung saan ka nakatira, dun ka mapupuntang testing site. So, ayun, kaya malapit lang siya. Dito lang din sa Numazu. Kung saan ako nakatira. Numazu, Shizuoka. Yan. So, ang magsa-start ang aking exam ng tanghali. So, parang 4 na oras ata to. Oo, parang 4 na oras yung exam. Hindi ko lang alam kung may break in between. Hindi ko alam. First time ko kasi. So, ayun. Ay, excited na ako. Char! Excited yarn. So, update ko kayo sa mga mangyayari pang ganap. Hi guys, so I'm back. Today is August 22. So, August 22 and lumabas na kahapon ang resulta ng JLPT N3 exam. Actually, lahat ng N4, N3, N2, N1. So, lumabas na kahapon ang resulta. So, ang ine-expect ko kasi talaga, September pa ang resulta, ang labas ng resulta. So, nagulat ako nung nag-scroll ako sa Facebook. May isa akong kabatchmate na nag-post na siya ng resulta ng kanyang, ng exam na siya ay pasado. So, ako, nagulat ako. Sabi ko, meron na nga, naman. So, chinek ko kagad, agad-agad ako nag-login sa MyJLPT, dun sa website ng, kung saan makikita yung resulta ng, exam. So, nakita ko nga yung akin, at awa naman ng Diyos, ako ay pasado. So, siya. Actually, ang plano ko, kapag lumabas na yung resulta, ang bala ko, isusurprise ko yung sarili ko. Ay, may pag So, parang gagawin ko, dahan-dahan ko lang siyang i-scroll, ganyan. Pero dahil nga super nakalimutan ko na yung plano kong yun and super excited ako sa resulta. Excited, syempre excited, tapos kinakabahan din kasi hindi ko naman sure talaga 100% na kung pasado ako, 'di ba? So, ayoko naman maging masyadong confident sa sarili ko. So, yun nga, pasado naman, nakakatuwa, nakakaaliw, hindi na sayang yung 7,500 yen ko. Actually, yan na talaga concern ko kung bakit hindi agad ako nag-take nung December, last December 2022, kasi nga, sabi ko, 7.5, sayang yung, kung babagsak ako, so parang kailangan ko pa ng more time para mag-review. So, hindi mo na ako nag-take, pero yung mga ka-batchmate ko, batch 13, tsaka yung mga batch 14 din, nag-take na sila, yon. Tapos, ako hindi pa. So, kasi feeling ko sa sarili ko, hindi pa talaga ako ready. So, July, ang binala ko, July na nga ng 2023 ako magte-take. So, nag-take na nga ako nitong July 2. And, ayun, pasado naman. Yes! One down, nakakaaliw. So, ayun na nga. So, gumawa ako ng video na to para, magsasagot ako ng mga katanungan sa PM. So, may mga nagpi-PM sa akin, ng mga, aspiring applicants ng mong JPEPA. Pero, ang ko lang ngayon, yung tungkol sa JLPT, yung mga katanungan sa JLPT. So, isa-isahin natin sila, okay? Yan, para sa unang katanungan, ano daw ang ginamit kong reviewer? Paano ako nag-review sa JLPT entry? Paano ako naghanda? So, pinakita ko na sa,
doon sa naunang video na ang mga ginamit kong mga kalibruhan. So, ito talaga din yung ginagamit ng mga iba pang reviewer, nagre-review na aside sa EPA, basta lahat na nagtitake ng mga JLPT. Yung iba doon, ito rin yung ginamit. So, kasi nanood din ako ng mga, syempre na nagre-review ako, nagpe-prepare ako para sa exam, nag-search din ako sa YouTube. Ano kaya mga magandang study materials, libro na pwedeng gamitin para pumasa sa exam. So, nakita ko nga itong libro na to. So, sabi ko, ay, meron ako niyan. So, gagamitin natin yan. So, ito na nga siya, itong Nihongo so Matome. Yan. So, kung familiar na kayo sa book na ito, meron na siyang goy, yung mga kotoba or words. Tapos, bumpo, grammar, and dokkai. So, reading. So, 3 book siya. Ito yung, kompleto na siya, no? Kasi, di ba, sa part ng exam ng JLPT, yun din naman yung laman, yung grammar, tapos words, tapos dokkai, reading. Tapos, meron syempre ding listening. So, yung listening, ang ginamit kong reviewer is dun sa mga YouTube. Ayun lang, nagsasearch lang ako sa mga YouTube ng, JLPT, entry, listening practice, listening exam, mga ganyan. Lahat yan pinakinggan ko ng pinakinggan, tapos nagtatry din ako magsagot-sagot, ayan. So, ang technique na ginawa ko, since mabagal kasi yung salita doon sa YouTube, ginawa ko siyang medyo mabilis, yung parang medyo kapareha sa facing ng pagsasalita ng mga Nihonjin or ng mga Japanese. Para naman kahit papano, kapag talagang exam na, hindi ko kasi alam kasi first timer ako, hindi ko alam kung gaano kabilis yung facing ng pagsasalita doon sa sa exam. So, medyo binilisan ko para kung sakaling mabagal-bagal man doon sa mismong exam, at least sanay ako doon sa mabilis. So, ginawa ko siyang hindi ko na maalala. Basta, ang speed niya is 1.5 ata. Basta parang gano'n. Basta hindi siya yung normal phase. Kasi talagang medyo binilisa. Pero hindi naman yung sobrang bilis na hindi ko na maintindihan. Yung parang saktong bilis lang. Ayan, para practice din sa tainga ko, sa listening ko. Tapos ayun, nagtatry ako siguro sa isang YouTube video. Parang meron siyang yung mismong content ng exam. Parang ilang bang parts yon. Parang part 1 to 5 ng listening. So, ayun, lagi lang ako nagpa-practice doon. Tapos, ayun, minsan, doon sa resulta ng aking mga practice, minsan low score, minsan di pasado, minsan pasang-awa lang, ganyan. Pero, hindi ako na lulugmok sa kalungkutan kapag ako'y hindi nakakapasa. Meron nga ako doon yung unang-unang nag-practice ako, zero yung score ko. Ano ba yan? Parang walang matutunan. Kasi talaga po, hindi ko talaga maintindihan kasi nga binilisan ko. Tapos parang sinusubukan ko. Pero hanggang sa matagal-tagal, nagkaroon ako ng 5 points, nagkaroon ako ng 10 points, hanggang sa parang, medyo pumapasa-pasa na yung aking mga pagre-review dun sa listening. So, ganun lang yung ginawa ko dun sa listening since wala naman akong book or CD na pwedeng pakinggan. Wala rin naman akong CD player dito sa aking apartment para mapag-practicean sa listening. So, yun lang yung ginawa ko. YouTube, diba? Sayang naman yung wifi na binabayaran ko monthly kung hindi magagamit, diba? So, doon ko siya ginamit. So, palagi akong nakikinig sa YouTube. Iba-iba yan, hindi lang isang sensei. Diba kasi sa YouTube maraming mga sensei dyan na nagtuturo. So, mga Nihonjin na sensei. So, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Halos lahat parang pinractice ko na. Kasi talaga minsan kapag tinatamad naman akong magsagot-sagot, pinapakinggan ko lang siya, ganun. Kasi talagang ma-absorb ko lang yung facing, yung bilis, yung ganyan. Para familiarize ko lang. Ayun. So, balik tayo dito sa mga book. Hajimete no Nihongo. Noryoku Shiken, entry 2000 essential vocabulary for the JLPT entry. So, para siyang pocket book. Tapos, dictionary siya, pero mga sentences. So, hindi ko naman siya nabasa lahat. Kasi talaga parang, tignan mo, hanggang page 15 lang. Hanggang page 15 lang yung nabasa ko. Kasi sa sobrang hectic, diba? Pero at least, diba, kahit paano may nabasa ako. Ganun, diba?
Tapos meron akong nabili na libro na provided advice sa amin na bilhin. Ayan, meron siyang English na explanation. Pero kung gusto niyo siyang bilhin, makakatulong dito kasi maganda. Kasi 'di ba sa mga books natin na Nihongo, walang translation or explanation in English. So kung i-explain man Nihongo din. So ito, maganda siya kasi i-explain niya bakit yun ang grammar na gagamitin, anong pinagkakaiba-iba ng paggamit ng mga vocabulary. So i-explain niya. Makapal-kapal to ha. Makapal-kapal siya. At hindi ko rin siya natapos basahin. Pa yan. Kasi nga sobrang busy. Ay, nako, pag busy talaga. Kasi na yan, mga, parang page 1, yan, nag-highlight pa ako. Kasi sabi ko, kailangan ko talagang galingan sa exam, ganyan. Wala na. Parang hanggang page 10 lang ata yung nabasa ko dito. Pero, magagamit ko to kapag, if ever man na magtitake ako ng N2, babasahin ko pa rin to. Sayang magkano rin to, 3,087 yen. Gamitin ko to. Sayang, kailangan ko matapos to. Kasi matapos ko lahat ng exam. Kasi, bukod sa pinagkagastusan ko na to, basahin na natin para hindi masayang, diba? So, ayun. Tapos, meron din akong isa na parang kanji book na provided din sa amin noon na puro mga kanji practice na entry level. So, ayun lang. Kapag magre-review ka, syempre, kailangan pag magre-review ka, same level, yung mga gagamitin mong study materials, tsaka mga videos, is kung anong level yung ititake mo. For example, magtitake ako ng, next na, kunwari lang, magtitake ako ng N2. So, syempre, hindi na itong libro na to ang gagamitin ko. Maghahanap na ako, yung mapipilitan na akong bumili niya ng mga libro na pang N2 level, ayan, tsaka ng, ng mga videos pang maghahanap ako sa YouTube. So, syempre, kailangan N2 level na. Syempre, mas mahirap na siya, 'di ba? So, kailangan i-upgrade din yung mga study materials. Ayun. So, proceed tayo sa next question. Sa next question, Miss Chris, ano po yung study habits mo? Yes, maka-study habits. Actually, ito real talk lang tayo dito ha. Pang real talk, hindi ako gusto kong magbigay ng mga advice na talagang, alam mo yun, yung too good to be true na mag-aral kayo mabuti, kailangan kahit sa isang araw, mayroon kayong 3 hours, araw-araw nagre-review. Pero kahit gustuhin ko man, hindi talaga kaya, as in, real talk lang tayo dito, hindi talaga kaya. Ako nung nag-apply ako for JLPT entry, meron na lang akong 3 months, parang ba yung 3 sa, hindi ko alam, basta 3 months para sa pagre-review. Sabi ko, 3 months, sobrang ikli niya actually Pero 3 months, siguro kung araw-araw akong magre-review, marami na akong matututunan nun. Pero, doon sa 3 months na yon, grabe, hindi ko siya talaga lahat na ubos para mag-review. Kasi, alam nyo naman, dito, pag EPA ka, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, syempre may sarili-sarili ding buhay, 'di ba? Kapag uwi mo sa bahay, syempre magpapahinga ka din kapag yasumi mo, matutulog ka, magagala ka, kakain ka sa labas, bonding with friends, gano'n. So, ano ba, study habits. Ako, nung umpisa, syempre ganado pa Totoo yan, 'di ba? Pag umpisa talagang parang excited ka pa, full of energy ka pa. So, talagang araw-araw nagre-review ako, na araw-araw, siguro 1 week straight, kahit may pasok ako, bago pumasok, during break, nagre-review ako, tapos after ng work, nagbabasa ako bago matulog, hihiga ako sa bed ko, hawak-hawak ko tong libro na to, binabasa ko. Pero, after 1 week, wala na, tinamad na ako. Ay, tinamad talaga. Hindi naman sa tinamad, parang, nakaka-burn out din siya, nakakapagod din siya. Kasi parang, minsan pag after work mo, gusto ko na lang matulog, ayoko nang linlangin yung sarili ko mag-aral-aral, di naman pumapasok sa isip ko. Pero, kailangan pa rin. So, minsan, kahit sobrang pagod na ako, siguro kahit mga 10 minutes, binabasa ko lang to. As in, parang, ini-scan ko lang siya ng ganyan, tapos babasahin ko. Minsan, di ko talaga siya naiintindihan. Pero, hinahayaan ko lang, kasi, binabasa ko lang.
yan, parang feeling ko kasi, basta once na ma-familiarize mo lang yung mga words, mga ano, makakita lang ako ng kanji sa isang araw, makabasa man ako ng mga 3 sentences, 4 sentences ng puro kanji, feeling ko mariretain na siya sa utak ko. So, yun na yung ginawa ko. Pero, sabi ko nga, 1 week lang akong naging masipag, pero after nun, wala na. Yung review sa pag-break, naku, napagod din ako. Kaya sabi ko, ano na lang, parang ginagawa ko na lang pag Yasumi ko, doon na lang ako talaga susubsob. Pero hindi naman talagang sobrang subsob. Basta, kailangan, meron ako niyang ginawang parang schedule na kapag Yasumi ko, for example, yan, gigising ako ng, for example lang, 8 a.m. So, syempre, magluluto ako ng breakfast, magbe-breakfast ako, kakain ako, magpapahinga, maliligo, yan, mga self-care, mga ganyan, may mga self-love akong gagawin sa sarili ko, mga ligo-ligo, ganyan, skincare. Ayan, tapos kunwari, pagpatak ng 12, ano yan, syempre magla-lunch pa ako. O, diba, hindi na natuloy mula umaga yung plano kong pagre-review. Minsan na ganun ako yung mapaplano ko na, umaga pala magre-review. Pero hindi, kasi nga may sarili rin akong buhay na kailangan, maglalaba pa ako, magtitiklop ng mga damit, maglilinis ng bahay, yung mga ganung eksena sa buhay. Syempre, diba, mag-isa lang ako, wala namang iba maglilinis ng bahay ko at magluluto para sa akin, kundi ako lang. So, ang gagawin ko niyan, yan, 1 o'clock na, mag-schedule na ako 1 p.m. to 2 p.m. Ang re-reviewin ko tungkol sa mga words, yan. Magano ako sa YouTube, sa libro, re-reviewin ko yan. 1 to 2. Pagpatak na ng 2 p.m., next na ako. Ano ba yung next? Kanji. Puro kanji yan. Hindi ako nagpa-practice na magsulat kasi wala namang lalabas na ganun sa exam, diba? So, hindi ako nagpa-practice ng kakikata. Ano lang, more on familiarize, tas yung basa niya, yung mga words niya, yung manonood ako niyan sa YouTube, no? Tapos magbabasa ako sa libro. Ganun lang ng ganun. Kasi kahit minsan hindi ko na siya nagigets kasi nga in 1 hour dire-diretso nakakaurat din naman. Pero hinahayaan ko lang. Basta sabi ko, kailangan tapusin ko tong span na to na binigay kong duration sa sarili ko para mag-review. Kahit di ko na siya maintindihan. So, review lang, ganyan. Basa-basa lang, ma-familiarize lang. Pero, syempre, in between, may ko niyan, may break ako na, 30 minutes, yan, kakain ako, mag-FB ako, mag-TikTok ako, mag-scroll, yan. Parang hindi sumakit yung ulo ko. Tapos, yun, susunod naman, ano ba yung susunod na part? Dokai, yun yung mahirap na parang minsan ayoko siyang reviewin kasi nakakatamad magbasa, ang haba-haba, diba? Lalo dito sa librong to na Dokai. Yan, dito sa Dokai na to, ang hahaba ng mga readings niya. So, minsan tinatamad ako. Di ba yung babasahin mo yung reading tapos mag-aano ka sa baba yung mga question, babasahin mo yung mga question. Pero, ang ginawa ko, hindi yun yung ginawa ko actually. Parang in-apply ko dito yung kung paano ako, yung tinuro sa amin nung magte-take ng board exam sa nursing. So, sabi, kapag ganon, pag hindi mo na talaga alam yung sagot, lagi mo lang piliin yung pangatlo. Number 3, or C, kasi C is for Christ daw. pero kidding aside, isa siya sa mga technique na ginagawa ko kapag talagang hindi ko na alam yung sagot. Ayan, tapos yung babasahin mo muna yung question, tapos kukuha ka doon ng keyword, tapos hahanapin mo siya doon sa reading. So, ang ginawa ko sa Dokai, puro mga strategies, paano ko kasi tinatamad ako magbasa mag-practice ng Dokai na practice test So, ang ginawa ko, paano ako magte-take ng Dokai? Yun yung sinearch ko sa YouTube. So, ang sinearch ko sa YouTube, tips on how to take the reading part of the JLPT, yung ganon. So, yun nga isa, wag mo basahin muna yung reading, yung paragraphs, no? So, babasahin mo muna yung question. So, yun yung ginamit ko dun sa exam. Binasa ko yung question, kukuha ko ng keyword, hahanapin ko ngayon siya dun sa paragraph. Tapos, pag nakita ko na siya dun sa paragraph, tsaka ko siya iintindihin na ito ba yung sagot yan. Ganyan yung ginawa ko na review sa Dokai. Pero syempre nag-practice ako siguro mga tatlong
ano. Kaya hindi ko rin natapos to actually. Hindi ko rin siya natapos. Parang 3 reading lang yung nabasa ko dito. Tapos sa dulo merong ano no, sagot. Yung titignan ko kung tama. Minsan mali. Minsan mali. Hindi pala minsan, palaging mali. Kasi nga, hindi ko naiintindihan, diba? Parang, ano lang. Pero sabi ko, sige lang, kahit mali yung sagot mo, basta yung ano lang, practice lang. Mag-practice lang. Ayan. Tapos yun, sa listening, yung pinaka-favorite part ko is listening. So, ewan ko ba, parang gusto ko something yung may parang napapakinggan ako. Tapos, ano, na-excite ako. So, yun yung parang pinaka favorite part ko dun sa exam. So, yun yung actually dun ako nag-spend ng mas maraming time sa listening kasi ano, feeling ko rin kasi isa sa mahirap. So, pangalawa siyang mahirap sa Dokkay dun sa reading. So, sa YouTube, marami akong pinakinggan. Kaya ang dami kong na-review dyan sa listening na yan kasi tuwan-tuwa ako dyan sa listening na yan. So, pero kahit mali-mali yung mga sagot ko, ay, laban lang. Laban Japan, di ba? Sabi ko, para sa tatama din yung sagot ko. Basta ang importante, kumbaga, nag-practice ka. Kasi kailangan mong makuha yung test-taking technique, test-taking strategies. Para kapag nandun ka na sa mismong exam, ano ka, nakasado ka na, no? Kahit sabi mong mali-mali yung sagot mo ng mga review ka, ano lang, laban lang ng laban, no? Ayan, syempre, aside sa pagsusumikap mag-review, kumakapit din tayo sa mga pamahiin. So, lahat na, 'di ba? So, parang nag-search ako nun sa Google, sabi ko mga ritual, mga kaganapan, mga dapat mong gawin bago mag-take ka exam para pumasa. Mga ganun yung, makakain ka ng ganito, ganyan-ganyan. Kaya, tapos may nakita akong 3. Meron akong nakitang 3. Yan. So, una, pag magte-take ka daw ng ng board exam, kailangan magsuot ka ng red na panty. I'm sure na alam nyo na yan. Sa lahat ng mga nagte-take ng exam, hindi lang ng JLPT, lahat ng klase ng exam, board exam man, or mga school exam. Isa yan, magsuot ka raw ng red panty sa araw ng iyong exam. Hindi naman red panty, no? So, pag lalaki, brief, or basta underwear, ganun. So, ako naman, dali-daling hanap ng kung meron akong red na panty. Wala akong red na panty. Wala akong ganun. So, natatawa tuloy ako. Ayun, wala akong red na panty. So, naisip kong bumili. Sabi ko, bibili pa ang mahal-mahal na mga shitagi dito. Sabi ko, ay, wag na, gagastos pa ako para lang sa pamahiin. Kung papasa, babagsak, ganyan, diba? Diba, ang kuripot ko kasi talaga. Talagang nagtitipid kasi ang lola mo kasi meron tayong minubuhay sa pamilya sa Pilipinas. So, ang ginawa ko, since wala akong red na panty, magsusot na lang ako ng red na damit. Ayan. So, nung araw nung exam, July 2, ang suot ko na damit ganito. Tapos, kulay pula, as in bright red talaga. Tapos, nung nandun na ako sa may exam, marami-rami rin yung mga nakarit na damit. Siguro wala rin silang panty na pula. Chars lang. So, yun, feeling ko, na alam din nila yung, yung pamahiin na yun. So, ang pangalawa daw is, magpatasa ka daw ng magpatasa ka ng lapis na gagamitin mo sa exam, sa isang tao na nakapasa na din sa exam na yon. Ayan, sino ka dyan? Ng mga ganyang pamahiin. So, naisip ko, sabi ko, kailangan, sino kaya yung mga nakapasa na nakakilala ko na, na papatasahan ko ng lapis. Sabi ko, wala naman akong kakilala. Ay, meron si Roy. Kaso nga lang si Roy, yung batch 40 niya, nakapasa na yan. Kaso busy siya, tsaka iba yung kanyang facility. So, hindi ako nakapagpatasa sa kanya. So, doon ako nagpatasa sa boyfriend ko. Sa boyfriend ko Japanese. So, syempre sa paba, doon na tayo sa marunong na mag-Japanese, diba? Sa Nihonji na tayo diretso. So, ayan. Tapos, ang ginamit kong lapis, hindi brand new. Yan, ito naman yung technique na ginamit ko nang nag-take ako ng exam, ng board exam ng nursing sa Pilipinas. Yung ginamit ko na lapis na pang-review, yun yung gagamitin ko mismo sa exam. Ayun. Yun yun parang yun na yung
nagtrabaho ng mabuti yung lapis na yon, kaya feeling ko pag exam gagalingan niya. So yun yung paniniwala ko sa sarili ko lang ha. So yun yung ginamit ko, yung mga ginamit kong lapis na pag-practice ng kakigada ng kanji, pagsagot-sagot ng mga kung ano-ano, sulat-sulat. Yan. Sobrang ikli na nga niya, parang ganyan na lang siya. Hindi na siya buo. Tapos dalawa yung dala ko. Pinatas ako sa boyfriend ko. Tapos sabi niya, para saan daw yun. Tapos in-explain ko sa kanya ng Nihongo, syempre. Tapos ayun, parang ang hirap pag-explain, no? Inihongo. Basta sabi ko na lang, tapos tasahan mo na lang para sa ikakabuti ko yan. Ayun, tapos ayun, tinasahan niya. So, yun yung ginamit ko nung mismong exam. Tapos meron pa yan, pag after daw ng exam, babaliin mo daw yung lapis. Maikli na nga yung lapis ko, hindi ko na siya mababali, di ba? Mahihirapan pa ako. So, hindi ko na siya binali, hindi ko na in-apply yung ginawa ko nung sa Pilipinas, nag-take ako ng board exam. So, yun, patasa ka daw ng lapis sa taong nakapasa na ng same exam. So, dahil ako'y hindi nakapagpatasa sa taong nakapasa na rin sa same exam, doon na lang ako sa boyfriend ko Japanese. At least marunong na rin siya mag-Japanese. Feeling ko papasa na rin ako. Yun yung naramdaman ko ng mga panahon na yun. So, ayun. Tapos, pangatlo, ito pwede mo to gawin, yung kakain ka daw ng katsu doon. Katsu, kasi daw ang katsu meaning win. Ibig sabihin parang nanalo ka na, nakapasa ka niyan. Pero kasi sabi ng boyfriend ko, ginagawa yon pag after, pag nakapasa ka na, hindi pag before. Sabi ko, gusto ko kumain ng katsu doon. So, ayun, before ng actually hindi ako kumain ng before ng exam ng katsu doon kasi nga wala na rin time, 'di ba? Tapos ang ginawa ko nung after na mag-take ng exam, tsaka ako kumain ng katsu doon na yan. Niyaya ko siya kumain sa Katsuya. Yeah, tapos kumain kami ng katsu doon for the win. Pag doon wala pa namang resulta ng exam mo. Para lang vibes na yan. So, pero dapat daw kailangan kakain ka raw ng katsu kapag nakapasa ka na. Yun, dapat pala pag nakapasa na. Kasi katsu nga is win na. So, ayun daw yung mga dapat mong gawin. Pero, syempre, mga pamahiin lang naman yan. Nasa sayo pa rin kung susundin mo. Pero ako kasi, desperado na ako makapasa. Kaya, ginawa ko na lahat, diba? Tsaka, syempre, wag niyong kakalimutan ang magdasal sa ating Panginoon, diba? Na, kumbaga, Lord, ikaw nang bahala. I will do my best and you will do the rest. Ganyan na yung mga syempre, kailangan natin yan bukod sa nagsumikap tayo, bukod sa mga sumunod tayo sa pamahiin, magdasal din tayo. So, yun yung mga sangkap na ginamit ko nung nag-review ako. Pero hindi ko naman masasabi na sobrang galing ko nung nag-review. Hindi, as in talaga hindi kong alam nyo lang. Siguro, parang yung pagre-review ko lang 1 to 100%, parang 40% lang akong nakapaghanda, as in talaga. Kanang kumapit na lang talaga ako na sa paniniwala na papasa ako. Yun na lang yung aking ginamit na paniniwala sa buhay ko. Tapos meron akong sinulat sa papel na nakasulat. Manifestation ko yon. Nung sinulat ko pa yon ng tagal na, nakalagay doon, July 2, 2023, I will pass the JLPT entry. So, ayan. Kaya ngayon, nung nalaman ko nakapasa ako, binalikan ko yung papel na yon. Ayan, nakadikit yan sa dingding ko, sa may dingding ko dyan. Ayan, para makikita ko na, parang alam mo yun, nangyari na. Nangyari na yung, yung hinihiling mo. So, manifestation. So, ngayon, lalagyan ko na yan siya ng isang malaking check ng pink na ballpen na yes, nakapasa na ako. So, ayun, kailangan mga ganun lang, nasa sa inyo kung anong style yung gagawin nyo. Pero ako kasi, yun yung style na ginawa ko. Pero, hindi ko masasabi na asing perfect yung ginawa ko. Pero, ayun lang, sa akin lang naman hindi masayang 7,500 na binayad ko. So, nung araw ng exam, hindi na ako nag-video kasi nga, bawal naman mag-video doon, di ba? Baka tayo mapalayas doon. Isang grounds yun para hindi ka mag-take ng exam. So, wala akong ginawang, hindi ako naglabas ng cellphone doon sa test site. So, focus lang talaga ako sa sa exam at sa pagdadasal na makapasa at sana madali lang yung exam. Pero hindi siya madali, mahirap siya. So, ito lang yung mga
Saan na ba yung question? Nakalimutan ko yung tuloy yung tanong. Mga bawal sa exam at need lang na dapat dalhin sa exam. So, bawal. So, bawal ka mag-phone habang nag-i-exam. Pero, ano naman yun nakasulat naman yan dito sa ano bang tawag dito? Basta yung papel na binibigay pag mag-i-exam ka, nakasulat dyan lahat yung mga do's and don'ts. Yan, mga bawal. Nakasulat. So, basahin nyo na lang kapag nakatanggap kayo para sa mga magtitik. Sa mga first time na magtitik. So, nakalagay naman dito yung mga bawal at saka mga dapat lang na dalhin. So, yung mga dapat lang na dalhin is lapis. Yan. Pwede hanggang dalawa. Ako nakapagdala ako ng 2 lapis. So, 2 lapis. Gamitin mo pati pantasa, pati pambura. Kailangan wala yung mga seal, wala yung case. So, dun sa wala na akong dalang pantasa kasi nga ako'y nakapagpatasa na at 2 naman yung lapis ko. Hindi naman ako magpupudpud dun ng lapis, di ba? Magbibilog-bilog lang naman ako. So, okay na siguro yung 2, tapos tasado na siya. Tapos, yung pambura, babalatan mo siya kung may balat. Kasi dapat pambura lang. Kasi pagdating doon sa exam, pag hindi mo pa natanggal, ipapatanggal sa'yo yun ng teacher proctor, yung papatanggal sa'yo kasi nga bawal lahat na may casing. So, yun lang yung dapat mong dalhin at saka itong papel na to. Yan. Tapos, huwag na kayong, magdala rin pala kayo ng tubig at saka ng snack kasi in between naman ng exam may mga maiikling break pero bahala na yung nyo doon, proctor nyo kung gaano kahaba yung break nyo. So, sila magdi-decide ng break nyo. Tapos, habang break, yung kumain ka ng ng snack mo. Kasi, syempre, magugutom ka. Kasi, 'di ba 4 na oras na tumatakbo ang isip mo sa exam. So, magugutom ka, mauuhaw ka, yan, maiihi ka. So, pag break mo, yun yung gagawin mo. Yan. So, yun lang naman, yung mga dapat dalhin. So, ano na ang next step? Next step after passing the exam. So, kahapon, August 21, lumabas na yung resulta ng exam. Tapos, August 22, today, ang start ng application para sa certification. So, yun, bumalik ako kaninang umaga, mga 8 AM, sa website sa MyJLPT, nag-login ako. Tapos, naka-ready na yung, parang i-check mo yung box para makapag-apply ka ng certification. And yung certification is, doon na isi-send sa'yo yung certification na pumasa ka na sa ganitong level ng exam. So, may bayad siya, no? Kala ko kasi libre. So, may bayad siya, 1,000 yen siya. And, additional 500 yen kung gusto mo ng express. So, yung in-order ko is yung 1,500 na, yung may additional na para sa express, para ma-receive ko na siya agad. So, hindi naman ako nagmamadali, pero gusto ko lang. Ayan, so magbabayad ka through Family Mart, mga convenience store, ayan, ganyan. So, yun yung next step. Tapos, marireceive siya, hindi ko alam kung kailan, pero probably September 6, hindi ko alam, kasi ang last day ng application ng certification is September 5. Hindi ko alam, baka after that pwede nang sa'yo once na makapagbayad ka na. So, marireceive mo na yung certification, and then next step, kung gusto mo agad-agad mag-take sa December ng JLPT N2, mag-o-open na ang bayaran, ang application, at magbabayad ka starting August 24 to September 14, as far as I remember. Yan. So, yung duration ng date na yan, pwede ka na mag-apply for the next level. Yan. Mas mahirap na level. So, ako hindi ko pa alam kung anong gagawin ka. Basta, importante lang muna makuha ko yung certification ko para manamnam ko naman yung aking iniyakan, char. May pag-iyak. Wala namang pag-iyak, mga friends. Ano lang tayo na parang ang hirap, 'di ba? Nag-aaral, tapos nagre-review. Nakaka-drain siya. Hindi siya. Kaya sa mga mag-a-apply diyan ng mga caregiver under ng JPEPA or EPA, yan, mag-isip-isip kayo kasi ito talaga ang realidad ng ating buhay. Pero kung matyaga kayo at talagang may goal kayo,
laban lang, laban Japan sabi nga nila. Talagang ako'y lumalaban dito. Ang hirap, sobrang parang yung study habits mo, yung, kasi bukod sa nagre-review ka din sa Japanese language, nagre-review rin para sa exam, sa Kaigo Fukushishi, or dun sa pagiging caregiver, yung board exam. So, hindi biro, kasi yung caregiving, hindi naman siya naka-English, naka-Japanese siya, kaya sobrang hirap. So, sabayan mo pa ng Japanese language. Dito naman sa facility ko, hindi naman ako nire-require na mag-take, or hindi kami nire-require mag-take ng JLPT na yan. Pero kasi, gusto ko lang. Parang lang, self-dignity, char. Basta yun, gusto ko lang siyang i-take para kahit paano may nakita kung improvement ko dito sa Japan. Yung parang kita ko nagbubunga ng kahit kaunti lang yung aking mga kapaguran sa buhay dito. Ayun, so, para sa lahat ng mga OFW dito sa Japan. Laban Japan, okay? Bye!